Hello. Yes. Testing. Yes. 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 Try ko natin kung sa turay ng atong nakanta. Pintas natin kami na lyrics na. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, no Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, no Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat,
Salamat sa iyo, Panginoon. Okay, gaman tayo ti Apo kabsat. Muray palalo ka nga ito na. Kita nambeg nga bigat tayo amin kabsat. God is good. And all the time. Yan, nakimimba ko na iti Apo kabsat. Iti ito nga bigat. And salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng kanyang salita. At tayo po ay magbukas sa ating mga Bible. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sabi niya po dito, "This know also that in the last days perilous time shall come." Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa umagang ito na kami po ay binigyan niyo pa ng pagkakataon na makapaglingkod po sa inyo Ama. Maraming salamat po at bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maintindihan po namin ang iyong salita. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ito aming dalangin, papurit po salamat sa matamis po ng Jesus. Amen. At ang ating pag-aralan sa umagang ito ay stand still. Stand still. Tayo po ay tumayo at talagang, kumbaga, sa Ilocano pa, talinaod nga nakatakder kabsat. Patuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi niya po dito sa verse 1 na ating pinag-aralan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, na sabi niya po dito, "This know also that in the last day, perilous time shall come." Kumbaga, dumating na yung mga bagay na alam natin na darating na yung ating Panginoon. Di ba ang sabi niya po dito sa Matthew na ang Panginoon ay malapit nang dumating at ito yung ating mga makikita sa paligid po natin mga kapatid. Kasi sabi niya dito sa Tagalog, "Dadapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib." So, nandito na tayo sa mapanganib na mga sitwasyon. Tulad ng mga nangyari ngayon, COVID, di ba? Ang hirap ng buhay, pandemya, ang hirap ng maka-travel, wala kang vaccination, hindi ka maka-travel. So, napakahirap na ang sitwasyon sa ngayon mga kapatid. Ibig sabihin, na igugol na natin yung mga panahon na paglingkuran natin yung ating Panginoon. Dahil malapit ng araw na darating yung ating Panginoon. At ito yung mga sign mga kapatid, ito yung mga makikita po nating talagang malapit na yung ating Panginoon. Dito po sa verse 2, yan, mag-stick po tayo sa chapter na ito mga kapatid, ang ating pag-aralan. So umagang ito na makikita po natin na magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Kasi po mga kapatid, bakit po tayo magpatuloy sa ating Panginoon? Dahil po, sabi niya po dito sa verse 2, "For men shall be lovers of their own selves." Kita niyo mga kapatid, yung mga tao ngayon at mga Kristiyano pa'y nabibiktima sa panahon na ito, na sabi niya po dito, "For men shall be lovers of their own selves." Ibig sabihin, wala nang pagmamahal sa Diyos. Mas inuna na yung kanilang sarili na pagandahin, maging healthy, yan, at talagang ginagastusan ang katawan para maging healthy, maging maganda, maging gwapo, di ba? Marami ng mga ginagawang tao ngayon para maging gwapo siya at maging maganda. Kaya ang sabi niya dito, "For men shall be lovers of their own selves." Wala nang mas inuna na yung kanilang buhay kaysa yung Panginoon. At sabi niya pa dito mga batid, "Covetous, sapagkat mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi." Yan, covetous, maibigin sa salapi. Hindi po masama ang maghanap buhay. At hindi rin masama na marami tayong pera. Kasi nga, mahirap pong mabuhay na walang pera. Di ba mga batid? At tayo po'y nag-aaral para kumita tayo ng pera darating araw. So lahat ng ating mga ginagawa ay para tayo po ay meron tayong pakakitaan na pera. Di ba? Pero sabi ng salita ng Panginoon, mahirap kasing ibigin na ang salapi. Yes, need natin ang pera, pero iba kasi yung sabi po ng Bible na huwag nating mahalin ang salapi.
Kasi pag minahal mo na yan, ito na yung nagiging priority mo sa buhay. Na maging dumami na lang yung pera na meron ka. So sabi niya po dito mga kapatid, talagang ang panahon na ngayon ay ganito nang nangyayari. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters. Ang ibig pong sabihin ng boasters mga kapatid ay ito yung nagmamayabang ka kahit wala sa'yo. Yung bang sinasabi mo na matalino ako, pero ang katotohanan talagang hindi ka naman matalino. So, di ba mga kapatid? Marami akong pera, kahit na wala ka naman pera. Pinagmamayabang mo lang. Gwapo ako, pero hindi naman gwapo. Pangit ako, hindi naman pangit. Meron namang itsura. So, ibig sabihin mga kapatid na ang ibig sabihin ng boaster, yung mga bagay na ipinagmamalaki mo na wala sa'yo. Sabi ng salita ng Panginoon, iba yung mga ganitong bagay. Kasi pag ikaw ay Kristiyano, nagiging ganito na ipinagmamalaki mo na mga bagay na wala sa'yo, ay mahirap na mga kapatid. Kaya ito yung mga sinasabi ng Panginoon. Proud. Diba alam na nating ibig sabihin ng proud? Yung talagang binababa mo na yung tao. Yung kapwa mo tao. Yung bang, ang tingin mo, binamaliit mo siya. Parang ganun mga kapatid. Minamaliit mo na yung mga kapwa mo tao at kapwa mo Kristiyano. So iba na yun mga kapatid. So marami pong mga ganun. Ibig sabihin, imbes na suportahan dahil umaangat na siya sa buhay, ay sinisiraan mo. So marami mga ganun na Kristiyano mga kapatid. Nagsisiraan, marami ding mga ganun tao na imbes na masaya siya kasi lumalago yung kanyang buhay, pero hindi mga kapatid. So sabi niya po dito, kailangan magiging proud ka rin sa mga taong umaangat at lalong-lalo na sa mga taong mga Kristiyanong nagpapatuloy sa Panginoon at binibless ng Panginoon. Di ba mga kapatid? So sabi niya pa dito, blasphemers. Ano yung blasphemers mga kapatid? Ito yung sinisiraan mo na yung gawain ng Panginoon. At talagang ayaw mo nang imbes na suportahan mo yung ministry, sinisiraan mo na. So ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon mga kapatid, blasphemers. Blasphemers. So marami pong gumagawa nito mga kapatid, blasphemers. So kailangan tayo po yung magiging supportive sa gawain ng Panginoon para hindi tayo magiging blasphemers. At ito pa mga kapatid, disobedient to parents. Marami pong mga Kristiyano na talagang nag-obey din siya sa pastor, obey siya sa Panginoon, pero pagdating sa magulang hindi siya nag-obey. So, mahirap yun mga kapatid. Sabi nga ng preacher na napanood ko kanina, ikaw nga ay hindi nag-obey sa mga magulang mo, paano na kaya yung mga teachers? Hindi mo sila ino-obey kasi magulang nga, hindi mo ino-obey. Yung mga teacher pa kaya. Kaya, napakahirap po na ang tao ay o ang anak ng Panginoon ay nagdi-disobey sa mga magulang. At sabi po ng Ephesians chapter 6, yata yun, hindi ako nakakamali na, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, so obey in the Lord. Parents in the Lord. Sabi niya dito, parents in the Lord. Ibig sabihin, mga Kristiyanong mga magulang. Kailangan po nating mag-obey sa kanila. At sabi niya pa doon, pag binasa nyo sa baba, bakit kailangan nating mag-obey sa ating mga magulang? Kasi nga para humaba yung ating buhay. Kaya gusto mong humaba yung buhay mo, mag-obey ka sa mga magulang. Di ba mga kapatid? Ito po yung tinuturo po ng Bible. Disobedient to parents. Marami nang ganun mga tao ngayon, di ba? Nung dati, yung mga batang 90s, di ba? Nung mga bata pa tayo, ay talagang ayaw na kapag gabi na, hindi na tayo lumalabas sa bahay. Matutulog na tayo, especially sa Kalayan. Paano ka lalabas doon? Madilim, nakabutbuting ti rumwar. Sa kalamapan na rumwar, no, kagbuya yan na Sir Nelson, mamlita idi, di ka lang nga rumwar, ket no 185, maka di ka mo makabuya, kagsisirip So, yun lang, paraan na ikaw ay makalabas noon, especially doon sa Kalayan. Pero sa panahon na ngayon mga kapatid, talagang marami pong hindi mo na madisiplina ng bata, mahirap nang disiplinahin.
Hindi na umuwi sa bahay, natutulog na lang sa iba. Kaya sabi niya dito, disobedient to parents. At ito pa mga batid, unthankful, hindi mapagpasalamatin. Yan, di ba mga batid? Kahit sa mga blessing na binibigay ng ating Panginoon, hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kahit yung mga tumutulong sa atin, kailangan tayo magpasalamat sa kanila. Sabi po ng salita ng Panginoon, kailangan mapagsalamatin tayo mga batid, marunong tayo magpasalamat. Lagi, especially sa ating Panginoon. Kasi pagka lagi tayong nagpapasalamat sa Kanya, patuloy niya tayong i-bless. Kaya nga sabi na Apostle Paul, I thank Christ Jesus who hath enabled me and He counted me faithful, putting me into the ministry. Sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 12. Kasi nga mga kapatid, yung sabi niya, I thank Christ Jesus kasi na-appreciate niya yung binibigay ng Panginoon sa Kanya. Kapag tayo po'y nagpapasalamat din sa tao, lagi tayong binibigyan, lagi niya tayong tinutulungan, kapag tayo po'y lagi nagpapasalamat sa Kanya, na-appreciate niya yon. Kahit din po sa Panginoon mga kapatid, pag lagi tayo nagpapasalamat, kahit na konting blessing lang, binigyan lang tayo ng, nakapulot lang tayo ng 20 pesos sa daan, pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi nga, binigay niya yon mga kapatid. May dumating sa atin na nagbigay ng bigas, spaghetti, macaroni, o iba't iba pang mga binibigay ng kapitbahay. Magpasalamat tayo mga kapatid sa Panginoon at sa taong nagbigay. Kasi nga lahat yun ay blessing ng ating Panginoon. Maliit man o malaking bagay, magpasalamat tayo sa Kanya. At pag nakita yung Panginoon yan, ibinibless tayo. Kasi nga sabi niya dito, yung mga tao ngayon ay hindi na mapagpasalamatin. Di ba mga kapatid? Marami ng tao. Imbes na magpasalamat, tinulungan mo na, ikaw pa yung pagalitan. Di ba mga kapatid? Ikaw pa yung pagalitan. Tinulungan mo na, galit pa sa iyo mga kapatid. Maraming tao ngayon, kahit manood ka sa YouTube, marami pong mga viral na mga videos na tinulungan mo na nga. Di ba? Galit pa. Kaya marami pong nagpo-post ng mga ganun kasi nga hindi nila na-appreciate yung ganung mga bagay mga kapatid. So sabi niya pa dito, unthankful, at higit sa lahat sabi niya dito, unholy. Wala na yung kabanalan. Di ba mga kapatid? Wala na yung kabanalan. Wala nang gumagawa ng kabanalan. Puro na lang kalaswaan. Kapag nanood ka sa TikTok mga kapatid, nanonood ako ng TikTok pero yung mga pinapanood ko yung mga nakakatawa, yun lang yung pinapanood ko doon. Pero pagka nanonood ka doon mga kapatid, talagang may mga mapapanood ka na doon na wala nang katinuan. Wala na yung tinatawag na holiness. Puro unholy na. Kaya nga bawal ang Kristiyanong nagti-TikTok kasi nga kung titingnan mo mga kapatid ay hindi na godly yung kanilang ginagawa. May mga kabastusan na doon. Para lang sumikat sila ay talagang may mga iba pa doon na hindi kontento. Parang ipakita na lahat yung katawan sa doon sa TikTok na yun mga kapatid. Para lang sumikat. So kita nyo mga kapatid, example yun na unholy. Wala nang kabanalan. Kaya nga kita nyo mga kapatid, yung gumawa ng TikTok na yan mga kapatid ay kung titingnan nyo ay talagang ang tao ngayon ay mahilig na sa technology at nakagawa sila ng mga ganyan na nagpapakita na hindi po maganda. Unholy mga kapatid. So, ano pa? Verse 3. Yan, titignan natin ito mga kapatid. Kaya nga patuloy lang tayo sa Panginoon kasi minsan nabibiktima tayo. Di ba? Nabibiktima tayo dito mga kapatid. Kahit pa mga pastors, kahit pa yung mga ibang mga Kristiyano na patuloy sa ating Panginoon, matibay sa ating Panginoon, nabibiktima tayo ito mga kapatid. Kasi nga, nandito pa tayo sa mundong ito. Pero, ibig sabihin mga kapatid, nabibiktima naman tayo, hindi ito maging hadlang na hindi na tayo maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, yung ating title ay, Stand Still. Nadaba ka man, tumayo ka at magpatuloy ka pa rin sa ating Panginoon. Hindi excuse ang kahinaan, hindi excuse yung mga nakikita po natin, magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon. Meron ako nga napanood sa Facebook kanina umaga na yung matanda kumakain siya, putol yung kanyang kamay. Putol lahat yung kanyang kamay. Pag kumain siya, yung paa niya, inaangat niya, yung pinggan niya nasa paa niya at yung mukha niya sinusubsub sa pagkain niya, parang asong kumain.
Tapos pagka uminom siya, yung soft drinks, yung bunganga niya, ipisok na lang, Jayquan, yan, pinapasok niya, at doon na lang uminom, hindi niya hinawakan kasi putol nga yung kamay niya. So may mga taong gusto pang mabuhay, mga kapatid. Kung titingnan nyo, gusto niyang mabuhay. Tayo mga Kristiyano, kumpleto yung ating kamay, kumpleto yung ating paa, makapagsalita tayo, makagawa tayo ng mga gusto natin. Pero gusto pa nating hindi na maglingkod sa ating Panginoon. Gusto pa nating sumuko na sa ating mga pangarap sa buhay. Gusto pa nating hindi na gawin yung mga bagay na para tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. May mga tao ngang may kapansanan pero gusto nilang mabuhay. Sabi niya pa dito sa verse 3, without natural affection, walang katutubong pag-ibig. Kita niyo mga kapatid, wala na yung katutubong pag-ibig. Kasi nga nag-iibigan ngayon lalaki sa lalaki, babae sa babae, di ba? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, at meron na pang yung same sex and yung marriage, yung same sex marriage, mga kapatid, na lalaki sa lalaki nagpapakasal na, babae sa babae nagpapakasal na. So sabi ng Panginoon dito, ibig sabihin ay wala na yung dati na talagang sumusunod na sa mga gusto ng ating Panginoon. Di ba? Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag. Ibang translation, parang hindi ko maintindihan to, paglulubag. Truce breakers. Ano anya pati another term na to yung absat? Truce breakers, Brother Christian. Mga false accusers. Yan, sabi niya pa dito, yung accuse ka. Yan. Marami pong nag-accuse. Yan yung mahirap na tayo po ay nag-accuse lagi. Napakahirap yun mga kapatid. Hindi tayo hindi tayo magkakaroon ng maraming kaibigan kung tayo po ay laging nag-accuse. Yan, marami pong false accusers ngayon. Kaya hindi mo pinagkakatiwalaan yung mga kapwa mo, kakampi mo, kasama mo. Sabi niya ng salita ng Panginoon, false accusers. Incontinent, mga walang pagpipigil sa sarili. Yan, walang pagpipigil sa sarili. So mahirap yun mga kapatid. Marami kasing itong sarili natin, marami niyang gusto itong sarili natin mga kapatid, na minsan ayaw nating gawin. Pero ang hirap pigilin, di ba mga kapatid? Parang gusto mo. Sabi nga ni Brother Christian nung preach niya nung Wednesday, na yung ating mata minsan, ito yung nagpapahamak sa atin. Kasi nga kung anong naman yung nakikita mo, doon ka natutokso mga kapatid. Di ba? Kapag nag-research ka sa Shopee, nagustuhan mo naman yung mga nandun, na nilagay doon. Parang gusto mong kunin na naman, di ba? So maraming gusto yung ating mga mata. Nakikita yung ating mga mata na minsan ito yung nagpapababa sa atin at hindi na tayo nakapaglingkod sa ating Panginoon. Malaki pong bagay na yung sabi niya po dito na sabi niya ito, walang pagpipigil sa sarili. So paano nating pigilan yung ating sarili? Kung ito naman yung gusto mga kapatid, maraming gusto yung ating sarili. So mapipigilan mo lang yung iyong sarili sa pamagitan ng panalangin. Di ba kapag ikaw nanalangin, tapos may gusto yung sarili mo, gusto mong gawin sana, pero dahil nananalangin ka, dahil nagbasa ka ng Biblia, dahil nakinig ka ng preaching, ay di ko gagawin to kasi sabi ni ko kanina, yung salita ng Panginoon, sabi ni pastor kanina na ganito, mali to. So, ibig sabihin mga kapatid, doon lang mapipigilan yung iyong sarili. So, ano pa mga kapatid? Walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, despisers of those that are good. Wala nang sasang-ayon sa kabutihan mga kapatid. Puro na lang kasamaan yung kanilang sinasang-ayunan. Yan. So wala nang gumagawa ng meron naman gumagawa ng mabuti, pero marami nang gustong gumawa ng masama na lang. Yung bang gumawa ka ng mabuti pero masama pa sa tingin ng iba. So sabi niya dito, despisers of those
that are good. Marami pong mga gumagawa ng mabuti na ito ay ayaw mo nilang gawin. Dati, gumagawa ng masama, hindi naman pinipigilan. Pero ngayon na gumagawa ng mabuti, pinipigilan. Dati hindi nagsisimba, walang pumipigil sa kanya. Pero ngayon na nagsisimba na, marami nang pumipigil. So ibig sabihin mga kapatid, sa panahon na ngayon, marami nang ayaw sa katotohanan at kabutihan. Despisers of those that are good. Yan. So sabi po pa dito mga kapatid sa verse 4, traitors. Yan. Alam niyo bang traitors? Ha? Traitor, mga kapatid. So, maraming ganun mga kapatid. Yan, manglilipot. Sa Ilocano, manglilipot. Oh, di ba mga kapatid? So, marami pong mga ganun mga kapatid. So, mahirap na kapag ikaw ay Kristiyano ay nagiging traitors ka. Yan, yung bang backbiting. Kahit na kapag nakatalikod siya, masama yung sinasabi sa'yo, pero pag nakarap ka, mabuti naman yung sinasabi sa'yo. So, sabi niya dito, ganun ang tao sa ngayon mga kapatid, na dahil darating na yung ating Panginoon. Malapit nang dumating yung ating Panginoon. Sabi niya pa dito, mga matitigas ang ulo. Napakahirap to mga kapatid. Diba? Sabi po ng Bible na yung mga Hudyo ay sila yung isang matitigas na mga ulo ng mga tao mga kapatid. Sa Bible, mga Hudyo. Tinatawag na talagang sila yung pinakamatigas na ulo kasi nga hindi sila naniniwala, di ba? Sa panahon ni Moses, marami silang reklamo. Sinusuway yung ating Panginoon. Nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero sila po ay nagsisimba pa rin sa mga Diyosen, mga gawa ng mga tao, mga kapatid. Kaya nga nagalit ni Moses, binato niya yung 10 Commandments na gawa sa tablets, mga kapatid. So, nakita niyo mga kapatid na ang tao ngayon ay matigasin ang kanilang ulo. Kaya kahit tayo mga kapatid, kapag matigas yung ulo natin, ay papalambutin niya ng ating Panginoon. Kaya mahirap patigasin ang ating ulo. Yan. So, sabi niya pa dito, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Ito na yung mahirap mga kapatid. Sabi niya ng Tagalog, maganda dito sa Tagalog, sabi niya, maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Yung bang mas mahal mo na yung mga bagay, yung mga pleasures sa mga bagay na sa paligid mo kaysa yung pagmamahal mo sa Panginoon. Maraming ganoon mga kapatid na imbes na gawin yung kalooban ng Panginoon ay hindi mga kapatid. So yung gusto ng Panginoon, dapat siya yung ating mahalin. Sabi niya, lovers of pleasures more than lovers of God. Maraming mga Kristiyano na ganoon mga kapatid. Na araw ng Sunday, wala po sa church. Nandyan sa mall, nandyan sa beach, nandyan sa pasyalan, wala sa church, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, lovers of pleasures more than lovers of God. Kapag mahal mo yung ating Panginoon, mahalin mo yung kanyang mga minamahal. Di ba mga kapatid, kapag mahal mo yung tao, for example, mahal mo yung girlfriend mo, mahal mo yung boyfriend mo, anong gawin mo? Mahalin mo rin yung kanyang minamahal. Mahal niya yung kanyang magulang, mahalin mo rin yon. Kapag mahal niya yung trabaho, sabihan mo lang siya, suportahan mo siya. Lahat ng kanyang minamahal, lahat ng kanyang mga ginagawa, tutulungan mo siya. Bakit mga batid? Mahal mo siya. Kaya kapag mahal mo yung Panginoon, mahalin mo rin ang kanyang minamahal. Ano yung minamahal ng ating Panginoon? Yung ministry, yung mga Bible study, yung pagtuturo ng mga bata, mga ano pang mga gawain sa church. Kapag minahal mo yon, ibig sabihin, mahal mo yung Panginoon. Kasi nga minamahal mo yung minamahal ng ating Panginoon. So sabi niya dito, lovers of pleasures more than lovers of God. Ano pa mga batid? Sa verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Meron na tayong godliness mga batid. Pero marami mga Kristiyano na itinatago nila yung kanilang pagka-godliness. Sabi niya dito, having a form of godliness, but denying the power thereof. Kaya nga, hindi tayo binibless ng Panginoon minsan mga batid. Kasi nga, nasa atin na yung godliness. Nasa atin na yung makadiyos na buhay. Pero tinatago natin mga batid, hindi nakikita ng tao.
hindi nakikita ng iba. Kaya sabi niya dito, hindi natin nakikita rin yung kapangyarihan ng godliness. Alam niyo ba mga kapatid na merong kapangyarihan ang godliness? Sabi niya dito, having a form of godliness but denying the power thereof. Kumbaga ito, godliness sana ito. Ito yung godliness, kailangan ito ng charger. So pag sinaksak mo ito, nagcha-charge na siya, nagkakaroon na siya ng power. Ganon din sa ating mga kapatid. Tayo po ay anak ng ating Panginoon. Para makita natin yung power ng Panginoon sa atin, yung godliness na meron sa atin, kailangan nating i-charge yung ating sarili sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, pakipag-fellowship sa mga kapwa natin, mga Kristiyano, para tayo po ay magiging malakas. Dumating man pagsubok, problema sa ating buhay, nagiging malakas tayo mga kapatid. Bakit? Naka-full charge tayo eh. Diba mga kapatid? Naka-full charge tayo sa anumang mga bagay na kumbaga sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Full charge tayo mga kapatid sa salita ng Panginoon. Kaya anumang problema, anumang struggles, hindi tayo agad-agad natumba. Kasi nga malakas tayo. Kasi nga alam natin na nandyan yung ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, having a form of godliness, nasa atin na itong godliness, but denying the power thereof. Hindi natin kasi, tinatago lang natin kasi, hindi natin nararamdaman yung power ng ating Panginoon. Ano ba mga kapatid? Verse 6, for of this sort are they which creep into houses and leave captive silly women laden with sin and led away with divers lusts. Itong mga babaeng ito, sabi ng salita ng Panginoon, ay natutukso sila. Di ba mga kapatid? Mahirap ang babae kasi madaling matukso yan. Lalong-lalo na kapag nandyan na sa yung tinatawag na divers lusts. Di ba? Ang kahinaan kasi ng babae, sabi niya dito, pag hinawakan ng lalaki, doon na siya, nanghihina na, mga kapatid. Yun yung kahinaan, di ba? Sa touch sa babae. So, sabi niya dito ng salita ng Panginoon, kailangan natin makontrol yun. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat sa mga ito ang nanggagapang sa mga bahay at nabibihag ng babaeng haling nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. So, kita niyo mga kapatid? Verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth, na laging nagsipag-aral, kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Lagi naman tayo nag-aaral, pero hindi naman nating, sabi niya dito, hindi naman nating, kumbaga, lagi tayong nag-aaral lang salita ng Panginoon, pero hindi naman natin ito, kumbaga, ina-apply sa ating buhay, mga kapatid. Sa verse 8, kung paanong si Jannes at si Jambres na nagsilaban kay Moses, gayon din naman ang mga ito'y nagsilaban sa katotohanan, mga taong masama ang pag-isip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. So maraming mga ganun mga kapatid. Laging ayaw ang katotohanan. Kapag nalalaman ang katotohanan ay galit, di ba? Pinagsasabihan mo, nagagalit. Minsan ay nagagalit kay pastor kasi ano ba itong sinasabi ni pastor? Ako yata itong tinatamaan ni pastor. So, magano'n mga kapatid. Sabi niya po, parang si Jannes at si Jambres, dito mga kapatid, galit sa katotohanan. Ayaw ang katotohanan. Pero sabi niya po dito mga kapatid, verse, yan, kita natin. Verse 9, ngunit sila'y hindi nagpatuloy sapagkat nangahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag sa mga yaon. Ang taong tinatakwil ang katotohanan, sila yung mga mangmang, sabi po ng salita ng Panginoon. Kasi nga hindi sila nagpapa-correct sa salita ng Panginoon. Tawag sa kanila ay mangmang mga kapatid. Kasi nga ayaw nilang makinig ng salita ng Panginoon. Verse 10, but thou hast fully known my doctrine. Alam nyo na ang doktrina. Ito yung pinakaunang sinabi po ng salita ng Panginoon, yung doktrina. Kasi nga, dapat ito yung ating i-apply, mga kapatid, sa ating buhay, itong doktrina. Kasi nga, pag marami tayong alam na doktrina, marami din tayong mga natutunan. Diba? Tulad ng mga doctrine of salvation, adoption, sanctification, justification, doctrine of the church, doctrine of Jesus Christ. So marami pong mga doktrina na kailangan nating pag-aralan. So,
Sabi ng salita ng Panginoon, thou hast fully known my doctrine. Manner of life. Anong ibig sabihin ng manner of life, mga kapatid? Mga conversation o lifestyle bilang isang Kristiyano. Purpose. Alam natin yung purpose ng salita ng Panginoon. Alam natin yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba? Faith, long-suffering, charity, patience. Yan. Kita niyo mga kapatid, lagi tayo mapagpasensya, yung pagmamahal natin sa Panginoon, kasi charity, ito yung pagmamahal sa Diyos. Yung love, pagmamahal mo sa tao, pagmamahal mo sa mga mahal mo sa buhay. Pero itong charity, ito yung pagmamahal mo sa Panginoon. Sabi niya dito, charity, patience. Kailangan nating magkaroon ng pasensya sa ating Panginoon. Verse 11, kita niyo mga kapatid, kapag meron tayong alam sa salita ng Panginoon, sa doktrina, kailangan mabubuhay tayo para naayon sa kalooban ng Panginoon at lagi tayong nagkakaroon ng long-suffering, charity, patience. Sabi ng verse 11, kita niyo mga kapatid, persecution, affliction, mga pag-usig, mga pagbabata, anumang bagay na nangyari sa akin sa Atikea, sa Iconio, sa Listra, anumang pag-uusib na tinitiis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Kita niyo mga kapatid? Marami pong mga traitors, high-minded, boasters, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Marami pong mga ganyan nangyari sa ating buhay, kahinaan, at minsan ito yung paraan na nahulog tayo sa katuksuhan ng ating buhay. Pero kapag ikaw ay nanatili sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon at minahal mo siya, naging pasensyoso ka sa Kanya at patuloy ka sa gawain ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ililigtas ka niya kahit maraming persecution, maraming affliction sa buhay mo, lahat ng yan ay tutulungan ka ng Panginoon. Sabi niya dito sa verse 11. Verse 12, meron pang follow-up. Sabi ng verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Lahat tayo na nabubuhay sa godliness, lahat tayo nabubuhay sa pagkamakadiyos, lahat tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, lahat tayo gumagawa ng kagustuhan ng Panginoon, lahat tayo po ay nakakaranas ng persecution. Pero sabi ni Apostle Paul, sabi po ng salita ng Panginoon, lahat ng yan malalampasan natin kasi nga nandun yung ating Panginoon. Ang sarap mga kapatid na meron kang Savior. Di ba? Ang sarap na merong Savior. Di ba? For example, meron kang utang. Example ko lang, nung nandun ako sa ospital, nag-text ako kay Brother Sean, wala na akong pangbayad ng ospital. Pero sabi ni Brother Sean sa akin, huwag kang mag-alala, Pastor. Bibigyan kita. O, di ba na parang nakaroon ako ng Savior. So, ganun mga kapatid, ang sarap na merong magsasalo sa anumang problema mo. Ibig sabihin mga kapatid, ang sarap na meron kang Savior. Yung bang nasa bingit ka na ng kamatayan, malapit ka na doon sa yung kamatayan, pero nandiyan yung Panginoon na tutulong sa'yo. Kumbaga, naipisok ka kumatin, naluknang nga daga. Yan lunang, katato lang imamunti, nakaruar. Ngumadati ng guyod, king ka nga nagpangato. Ang sarap na merong Savior, mga kapatid. So, ang sarap na merong nagliligtas sa'yo lagi. Ganun mga kapatid, wala pang Kristiyano na pinabayaan ng ating Panginoon. Wala pang anak ng Panginoon na nagutuman. Di ba? Sabi nga ng isang pastor, pag iniisip mong mahirap ka na, mas lalo ka pang naghirap. Pag iniisip mong wala kang bigas, mawalan ka pa ng bigas. Pag iniisip mong wala ka ng pera, mas mawalan ka pa ng pera. Kasi mga kapatid, nasa utak lang natin yan mga kapatid. Wala pong taong o Kristiyanong pinabayaan ng Panginoon na gumagawa ng kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon. Wala pa mga kapatid. Kung meron man, nakita nyo, questionable yan mga kapatid. Kasi nga sabi ng salita ng Panginoon, kahit si Apostle Paul, sabi niya dito, kahit sa Listra, sa Iconium, at saan man, sabi niya dito, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Sa verse 12, oo, ang lahat ng ibig, mabuhay na may kabanalan. Kita niyo mga kapatid, sa Tagalog, oo, lahat ng umibig ng kabanalan kay Kristo Jesus ay nagbagbata ng pag-usig. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga persecution,
problema, struggles, pagsubok at problema sa buhay mga kapatid, ibig sabihin, nabubuhay ka sa kabanalan. Kasi nga ayaw ni Satanas na mabuhay ka sa kabanalan. Kita nyo mga kapatid, kapag ikaw nagpipreach sa daan, kapag ikaw ay nagpipreach, sumisigaw ka dyan sana sa harap ng palengke, dyan sa Claveria mga kapatid, dyan sa palengke, nagsisigaw ka dyan ng kaligtasan. Sabi mo dyan na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Napukpukaw ka tabsat. Yan yung sinisigaw mo, tapos merong tao na, hoy, ginagawa mo dyan, nangingay mo na. Pag may ganun mga kapatid, ibig sabihin, yun yung sinabihan ni Satanas na guluhin mo yan. Hindi maganda yung kanilang ginagawa. So ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay gumagawa ng kagustuhan ng Panginoon, may gagamitin ni Satanas na para mahadlangan yung mga ginagawa mong kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya masaya, mahirap man ang buhay, mahirap mang sumunod sa ating Panginoon, pero napakasarap na merong magliligtas sa iyo sa anumang mga problema at pagsubok sa ating buhay. Sabi niya pa dito, verse 14, sabi niya, but continue thou the things which thou hast learned, and being assured of, knowing of whom thou hast learned them. Di ba mga kapatid? Magpatuloy lang tayo sa mga bagay na mabuti, masaya, mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At sabi niya dyan mga kapatid, knowing of whom thou hast learned them. Kasi nga, kapag nasanay ka na sa hirap, sabi niya dito mga kapatid, kapag nasanay ka na sa hirap, nasanay ka na sa pagsubok, nasanay ka na sa problema, parang wala na lang. Parang ang saya na lang. Parang ang natutunan mo ay ganun pala yun. Parang lahat ng bagay ay meron ka nang natutunan. So bawat taon ng ating buhay mga kapatid, iba't ibang testimonyo na ating mga nararanasan mga kapatid. So ngayong 2021 o 2022 mga kapatid, iba namang testimony itong haharapin natin. Na ikikwento natin na naman sa buhay po natin sa nagdaang araw na 2022, sa pag dumating na 2023, nasasabi mo sa 2022, nagpatuloy ako sa Panginoon at marami kong pagsubok. So ibig sabihin mga kapatid na sa bawat oras ng ating buhay ay gumagawa na tayo ng testimonyo ng ating buhay mga kapatid, na meron tayong ikikwento naman sa ating Panginoon ng mga pinagdaanan natin sa buhay. Sabi niya ito, but continue thou the things which thou hast learned, and being assured of, knowing of whom thou hast learned them. At sabi niya dito, si mga kapatid, si Timothy, sabi niya dito, and that from a child thou hast the holy scriptures, which are able to make the wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Nung bata pa ako, sabi niya, marami na akong natutunan sa salita ng Panginoon. Yan, titingnan natin dito sa 2 Timothy chapter 1, verse 5. Yan, kita nyo dito mga kapatid? I thank God who verse 5 mga kapatid, verse 5, when I call to remembrance of unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louise and thy mother Eunice, and I am persuaded that I am in thee also. So maganda mga kapatid na dinadala po natin yung ating mga anak sa Panginoon. Kasi darating araw, sasabihin ng mga anak nyo, salamat kay nanay, salamat kay tatay, kasi nung bata ko, dinadala ako sa church. Yan. Sabi niya dito mga kapatid, sabi ni Apostle ni Timothy, sabi niya, nagpapasalamat ako kasi nung bata ako, dinadala ako ni nanay ko at sa yung lola ko doon sa church. Kaya sabi niya dito sa verse, sa ating binasa dito sa verse, sa chapter 3, na sabi niya dito sa verse 15, nang mulay pagkasanggol ay yung nalalaman ang banal na kasulatan na nakapagpadunong sa iyo ng ikaligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ang sarap na pamilya tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang preaching ni pastor ay, kumbaga ako, hindi ko kayang baguhin ang buhay niyo mga kapatid, pero kayang baguhin ang salita ng Panginoon ang buhay niyo. Sabi niya dito,
ang salita, ang gamit ng salita ng Panginoon, sabi niya, para ituro sa atin ng doktrina, para ituro sa atin ng ating pagsasala, mga kapatid, yung ating mga kasalanan, pagsaway sa ikakatuto na sa katwiran. At sabi niya dito, upang ang tao ng Diyos, kita niyo mga kapatid, ang tao ng Diyos. Yan. So, emphasis niya dito, upang ang tao ng Diyos. Kasi nga pag hindi tao ng Diyos, mahirap yon. Ang tao ng Diyos lamang nakakaintindi ang salita ng Panginoon. Kasi once na tinanggap po ang Panginoon bilang tagapagligtas ng buhay, tinatakan ka ng Espiritu ng iyon, ay siya yung mag-guide sa iyo at tutulong sa iyo para malalaman mo ang katotohanan. Yun yung pinag-aralan namin nung DBS, mga kapatid, na yung Espiritu Santo, yun yung tutulong sa atin para ikaw ay manalangin, magbibigay sa iyo ng conscience pag ikaw nakagawa ng kasalanan. Yun yung gamit ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, yung mga tao ng Diyos na handang magpaturo, handang magpakorek, handang masunod ang doktrina ng katotohanan, sabi ng salita ng Panginoon, yun yung tao ng Diyos na sila po'y maturuan at magiging matuwid at mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito na patuloy lang tayo, mga kapatid. Lahat tayo nakakaranas ng mga kahinaan sa ating buhay. Yes, kaming mga pastors, kaming mga tumatayo sa pulpit na ito, ay meron din pong kahinaan. Yan, marami kaming kahinaan, mga kapatid. Pero lahat tayo ginagamit ng ating Panginoon. Lahat naman kayo pwedeng pumunta dito sa harapan. Si Brother Christian, si Brother Leser, na tumatayo dito sila sa pulpit na ito. Alam nila yung nararamdaman nila kapag sila ay nakatayo dito, mga kapatid. Na hindi lang kayo yung pinagsasabihan, pati rin sarili mo, di ba? Kapag ikaw ay nakatayo na dito, parang pinagsasabihin mo ng sarili mo, mga kapatid. Kaya minsan kapag nandyan ka sa upuan, parang tingin mo, para akong tinatamaan ni Brother Leser, para ako lang yung lagi, parang tinatamaan si Brother Christian, parang ganun yung isip natin, mga kapatid. Parang tinatamaan ako ni Pastor, parang ganun ang isip, mga kapatid. Pero kapag nandito ka, dito ka, nagsasalita, hindi mo masabing kayong natatamaan, mga kapatid. Yung mga nagsasalita, sila yung unang natatamaan. Sila yung unang na nakaka-realize yung kanilang mga sinasabi. Kaya, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lagi akong tumatayo sa pulpit na ito at lagi kong nare-realize yung mga kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Kaya, kahit maraming pagsubok, maraming mga tukso, maraming mga kahinaan, pero kapag lagi tayong nandito sa gawain ng Panginoon, lagi tayong makaka-realize na ang sarap pala maglingkod sa ating Panginoon. Di ba naalala po natin lagi na yung illustration ni Pastor Eric na yung matanda lagi niyang sinasalok yung kanyang basket na butas-butas, di ba mga kapatid? At may nagtanong sa kanya, Lolo, o Kuya, bakit mo ginaganon yan? Wala, may butas-butas na, paano mo mapupuno? Pero anong sabi ng matanda? Kahit na hindi mapupuno ito, kasi nga butas-butas nga yung basket nga butas-butas, pero lagi siyang nalilinisan. So lahat tayo, mga kapatid, merong pagkukulang, may kahinaan, pero pag lagi tayong nakikinig, nanonood ng mga salita ng Panginoon, anuman, nasa online ka man, o lahat ng bagay na ginagawa mo para sa ating Panginoon, pag lagi mong ginagawa yon, lagi kang nalilinisan, mga kapatid. Lagi kang nagbabago. Lagi kang napapalahanan na ang sarap pala maglingkod sa ating Panginoon. Ang saya pala na mayroong tagapagligtas sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon sa umagang ito. Magpatuloy ta lang. Stand still. Yan. Ang sarap tumayo lagi at harapin ang kahirapan sa ating buhay, mga pagsubok sa ating buhay. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa salita po ninyo na paalala po sa amin. Totoo, Panginoon, na marami po kaming mga kasalanang nagawa, marami po kaming pakukulang, kahinaan sa aming buhay. Inaamin po namin yan, Panginoon. Pero salamat dahil patuloy niyo po pa rin po kaming ginagamit sa gawain po ninyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na magawa po namin ang kagustuhan at kalooban po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy po kami. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga katigasan ng aming mga ulo, yung mga hindi po namin mapigilan ng aming mga sarili, yung mga pagmamahal po namin sa mga bagay na higit pa sa iyo, Panginoon, naway baguhin niyo po yun. Ibalik niyo po yung dating kami na
Nagkakaroon po kami ng desire sa mga taong hindi pa nakakilala po sa inyo. Ibalik niyo po yung dati po naming desire na kahit napakahirap ay naglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Lord, umaasa po kami na tulungan niyo po kami. Hindi po namin kayang baguhin ang aming sarili. Tulungan niyo po kami na mabago yung aming buhay, ang aming isip, ang aming puso, na maging masunurin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa anak po ninyo na nandito po ngayon sa umagang ito. Salamat sa kanilang oras. Salamat sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na nagkaroon kami ng fellowship sa bawat isa sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Napakasaya na naglilingkod kami, Ama, sa umagang ito. Kahit sa mga kapatid po namin nasa live, sa online, Panginoon, i-bless niyo din po sila. Salamat dahil nakikinig din po sila at nanonood po sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Napakabuti po ninyo. Inaamin po namin na may mga bagay na nagagawa po namin hindi ka naging masaya, Panginoon. Pero ang dalangin po namin ay magawa po namin yung mga bagay na ikakasaya mo, Panginoon. Maraming salamat po. At ito aming dalangin na may pupuri at salamat sa matamis pa ni Jesus. Amen.